pa isa nakita nating ano. Ito pa isang nakita natin sumakit ang ulo ko. Sabi ni Magalong, ngayon nandito na ako sa politics. Ngayon ko lang nalaman na konti lang pala ang politiko na talagang sincere. Kailan niya ba sinabi to? Karamihan sa politiko na tumakbo ay dahil doon sa acronym na MAP. Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat masarap ang pera. Yun lang naman talaga ang incentive nila. Pero wala siyang pinapangalanan, puro lang siya parinig. Alam na namin yan, na mga magnanakaw kayong mga politiko. Oo, pero ang hilig mong mag-sensational, ang hilig mong sumalsal. Tumalsik pa yung laway ko, walang hiya na yan, Oo. Ang hilig mong sumalsal ng mga issue, wala ka namang binibitawan ng mga mabibigat. Ang sinabi mo lang, Zaldico. Sinabi mo lang, Romualdez. Pero wala na dun, wala na. Si Bongbong Marcos, hindi mo na dinadamay. Alam naman natin, Magalong, na kung may magnanakaw, merong pinuno yung magnanakaw. So, hindi mo naman sinasabi na ang pinuno ni Zaldico si Romualdez, hindi ba? O bakit hindi mo tinutukoy kung sino yung pinuno ni Romualdez? Tapos ang arte-arte, puro ka-ek-ekan. Mas ka pa mas maarte ka pa sa maarte. O sinasabi niya na si na nag-resign na siya sa ICI, kesyo ganito, kesyo ganyan. Noong nakaraan naman, nandoon sa Davao kasama ni Vince ni Secretary Vince ng DPWH, tapos nag-i-inspection sa Davao. Wala naman sa Davao problema. Pinagtatanggol nga ng Davao yung probinsya nila. Nagtatanong nga sila sa mga tao, wala silang makitang nagrereklamo . Tapos ang sinasabi nitong gunggong na ito, na may mga sumbong daw sa Davao. Ilan? Ilan yung sumbong sa Davao? Ilan yung sumbong sa Ilocos Norte? Ilan yung sumbong sa Bulacan? Bakit kayo nasa Davao nagche-check ng mga flood control project? Ang daming vlogger sa Davao na ipinapakita nila dito sa Davao. Ganito kakakapal ang mga bakal. May mga ganun . Mayroon ba kayong mga vlog pinapakita na yung mga proyekto sa Ilocos Norte matitibay? Hindi ba? Nakakatuwa nga yung mga Facebook Reels ng mga construction worker mismo ng DPWH dyan sa Davao. Pinakikita, ganito ang kakapal, ang flood control namin. Ganito kalalaki yung mga bakal. Ganito. Pinapakita nila kung anong klaseng proyekto yung ginagawa nila sa Davao. Tapos sasabihin mo, marami nagsusumbong. Tinanong siya ni Karen Davila sabi ni Karen Davila sa kanya, bakit hindi sana mag-set kayo ng example, ng magandang example, sana ang inuna nyo, probinsya nyo, ikaw, probinsya mo. O kaya inuna nyo yung probinsya ng presidente natin para talagang malaman natin kung magnanakaw ba sila o hindi. Ang sabi niya, marami kasi nagsusumbong sa Ilocos Norte, sa Davao, may nagsusumbong pala sa Ilocos Norte. Sinasabi na nga ni Chavit Singson, binigay na sa inyo ni Chavit Singson kung saan yung mga proyekto na mga palpak hindi nyo papuntahan. Inuna nyo pa yung Davao. Walang nakita nyo sa Davao. Pumutol kayo ng mga ganyang kalalaking net. Ano pa yung mga nakita nyo sa Davao? Mayroong part ng mga project na medyo damage na. Yun lang yung mga nakita nyo. May ghost project dyan? Wala. May substandard na proyekto dyan? Wala. So nagsayang lang kayo ng oras. Ano na nangyari? Hindi ba? Wala. Pero okay lang din yan para sakaling may matutunan kayo, makita ninyo yung mga proyekto ron at least alam ninyo kung ano yung gagawin ninyo sa mga proyekto, hindi yung puro kayo papogi. Bilib na bilib pa naman ako sa iyo nun. Pero nung nakita kita na nag-iimbestiga sa Davao, alam mo, okay lang sa akin kung halimbawa hindi ka na sumama doon sa Davao, hindi na ako sasama dyan. Kayo na mag-imbestiga. Pero para sumama pa ako dyan para mag-imbestiga, alam ko naman okay yung Davao . Di ba? Sasama na lang ako sa susunod na probinsya na pupuntahan ninyo. Pero yung pupunta ka sa Davao, na alam mo naman for a fact na wala naman talagang mga taga-gobyernong kawatan dyan sa Davao. Mantakay mo si Inday Sara umalis ng Davao, walang utang. Walang utang. Saan ka makakita ng ganyan? Di ba mayor to ng Baguio? Ano pa nagagawa sa Baguio nito? Pasyal ng pasyal din to. Magagalit na naman si Libayan yan. Kasi biyenan niya yan . Ito, hindi akin lang . Huwag kang magagalit, Atty. Libayan. Alam ko naman na magkakasama na tayo ngayon sa sa pagbati ko sa gobyerno, pero sabihan mo tong biyenan mo.
Ano ba talaga? Hindi ba? Ano ba talagang gusto niya sa buhay? Binastos na siya ng ICI. Pinaiimbestigahan pa nga siya. Di ba pinapa-check yung ano niya, background check siya. Tapos nandiyan pa siya. Diyos ko po, hindi ko alam kung anong laro nito ni Magalong. Anong plano nito sa buhay, mga bossing. O sino pa? Ano pa? O eto. Matindi rin itong ano na to. Itong balita na ito. Galit na galit si DJ Chacha. Sabi ni DJ Chacha, si Zaldico daw, sabi nung abogado niya, ang pakiramdam daw ni Zaldico ngayon, aping-api. Putang ina, ikaw pa yung api. Ikaw pa yung aping-api, ang dami mong mansyon. Ito mo yung mansyon mo sa Valle Verde, puta, isang buong kalsada, isang buong kanto. Ito mo yung dami ng kayamanan mo. Yung anak mo nga, puta, kahit hindi marunong mag-rap, rapper na. Yung mga kamag-anak mo nga, putang ina, kung makapagwaldas ng pera eh. Tapos kayo ang ape. Mga hayop kayo, kaya tama yung sinabi nito ni DJ Chacha kahit minsan, ano din to eh, anti-Duterte to eh. Pero tama yung sinabi niya na aping-api ka? Paano kang aping-api dahil lang nagtatago ka? Eh kaya ka naman nagtatago kasi magnanakaw ka eh, sabi nila eh. Tapos dahil lang dun, aping-api ka, putang ina mo, buti sana kung wala kang magasta na pera dyan sa ibang bansa, di ba na ilabas yun na nga yung kayamanan nyo? Malay-malitang pera, di umano yung hindi ni-deliver sa inyo, tapos aping-api ka. Hindi nyo man pinaghirapan yan kahit nga yung pagbubuhat ng pera niyan, hindi nyo nga ginawa eh. Pati nga yung pagbibilang ng pera na yan, hindi kayo ang tigabilang dahil ang sasarap ng buhay nyo eh. Di ba? Tapos putang ina, aping-api ka? Nakakahiya naman sa iyo, Zaldico. Nakakahiya naman doon sa araw-araw sardinas ang ulam. Nakakahiya naman doon sa mga kababayan natin na wala nang matirhan ngayon, wala pang makain, pinaiinom pa ng baha ng DSWD. Hiyang-hiya naman sila sa iyo habang ikaw dyan baka naka-Evian ka pa na tubig, naka-Aquapana ka pa na tubig, hudas ka. Baka lintik ang lamon mo ng ano ng Wagyu steak dyan. Sa dami ng perang di umanong kinulimbat ninyo, trilyon-trilyon, ikaw pa kawawa. Ano ba yung pinanggagalingan ng ano? Ano ba yung pinanggagalingan ng paawa mo na wala ka sa Pilipinas para lustayin yung pera na yan? Na kailangan mong mag-resign dahil ayaw mo nang maimbestigahan ka? Kapal mo. Nakakahiya naman yung mga nilindol. Nakakahiya naman doon sa mga araw-araw, hindi alam kung may hapunan sila. Nakakahiya naman sa natatraffic sa araw-araw. Nakakahiya naman doon sa mga araw-araw pumapasok kahit baha. Hiyang-hiya naman kami sa mga hiyang-hiya naman yung mga vendor. Hiyang-hiya naman yung mga yung mga hirap na iraos yung pang-araw-araw. Hiyang-hiya naman sila sa iyo, aping-api ka. Hiyang-hiya yung mga tiga Cebu, tiga Masbate, tiga Bulacan. Hiyang-hiya yung mga tiga Catanduanes, mga tiga Baler, yung mga tiga Mountain Province sa Tugigaraw, sa Cagayan. Hiyang-hiya naman sila sa iyo, sir. Habang sila walang matirhan, mas kawawa ka pa na nasa Four Seasons ka dyan sa Spain. Buisit, O kaya tama rin yung sinabi. Kasi nakakaramdam daw ng matinding pang-aapi ngayon. Inapi ka pa. Ikaw pa inapi. Bakit ka inapi? Dahil pinigilan yung pagnanakaw nyo. Kaya ba parang feeling mo aping-api ka? Dahil dapat ang plano nyo magnakaw kayo hanggang 2028, napigil. Oo, di bali yung mga tao naman nyo na naiwan dyan na nagnanakaw, mag-iintrega pa rin naman siguro sa inyo yan, di umano. Hayop yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatag.
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.